po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng awitin na iyon. Kahit kailan, hindi mo kami iniwanan. Kahit kailan, hindi ka nagkulang sa amin. Kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sinamahan mo kami. Sinamahan mo kami. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan na mensahe ng awiting iyon. Nagpapasalamat kami sa iyo. Humihingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Patawarin mo kung kami may nilarong maruming kaisipan, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami nakapagsalita ng mga salitang hindi kaaya-aya sa iyong pandinig. Patawarin po kami, Panginoon, kung may nagawa kami ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Ikinalulungkot namin na nagawa namin ang mga bagay na iyon, Panginoon. Ito po ay pinagsisisihan namin sa pangalan ni Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos, sa iyong pagpapatawad sa amin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pagsamba ngayong umaga. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pangangaral ng iyong mga salita. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, kami na narito sa ikatlong palapag ng gusaling ito, Panginoon. Samahan po ninyo kami. Maging sila na nanonood ng live streaming na ito sa kasalukuyan. Samahan mo po sila. Magpagaling ka ng mga may sakit right now in the name of Jesus. Tumugon ka na may mga problema at pangailangan right now in Jesus' name. At magligtas ka po ng sino mang magpapakumbaba sa pagsisisihan nila ang kalamang kasalanan. At magpapakumbaba na lalapit sa iyo. Magligtas ka, Panginoon. Muli, O Diyos, sa iyong papuri, pagdakil at pasalamat sa pangalan ni Jesus. At lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Para po sa Panginoon ang palakpak na yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na napakatindi. Amen. Hallelujah. Sino po ba ang pinakadakila sa lahat? Alam po ba natin kung sino po yung pinakadakila sa lahat? Sino po? Amen. Ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Ang pinakadakila sa lahat. Hallelujah! Amen. At tunay po na dakila din po ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen po ba? Walang ibang nagmahal sa atin kundi ang ating Diyos. Na katulad ng pagmamahal na ibinigay niya po sa atin. Walang ibang nagbigay ng pagmamahal ng kagaya ng pagmamahal na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. May kasama po ba ako? Amen. Kaya ngayong umaga papatuloyan nating pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Sa napakadakilang pag-ibig na ipinagkaloob niya po sa atin. Kaya sa araw po na ito, patuloyan tayong magpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Patuloyan nating ipagdiriwang ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Minsan papalapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay sa araw po na ito. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. O, purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong napakadakilang pag-ibig sa amin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloyan tayo magsaya sa piling ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Sino? Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat po! Salamat, salamat! Salamat po, Panginoon! O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat po! Salamat, salamat! Salamat po, Panginoon! Sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Hallelujah! Patuloyan po tayong magsaya sa piling ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Patuloyan po nating purihin ang Panginoon sa araw po na ito. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tandang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama.
pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Purihin ka, Panginoon. Araw-araw ako ay Yes, sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Araw-araw sasamba, araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Araw-araw. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Patuloyan ka po naming papupurihan, Panginoon. Patuloy po ang aming pagsamba at paglapit sa iyo sa araw po na ito. Dahil walang ibang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, sa lahat ng papuri, sa pagsamba. Walang ibang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito, kundi ikaw lang po, Panginoon. Ikaw na aming Diyos. Ikaw na Diyos ng aming buhay. Patuloyan kang masamba. Patuloyan ka pong mapapurihan. Patuloyan ka pong maitaas sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Diyos. Yes, Jesus. Hallelujah.
sa mundo. Yes, sir. Patuloyin po nating sambahin ng Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Yes, sir. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Tunay na ikaw ay dakila. Dakilang Diyos ng aming buhay. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. di ka nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko.
maghari sa aming buhay, Panginoon. Patuloyan ka pong makita sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloyan po nating sambahin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Yes, sir. Purihin ka, O Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Misan pa. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa liyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa liyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sa liyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking
ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Tunay po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang dakilang Diyos. Karapat dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Hallelujah! Yes, Lord. Salamat po. Kaya sa umaga pong ito, Panginoon, patuloyan po namin binibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila, pagluwalhati, Panginoon. Ang parangal ay tanging sa iyo lang, Panginoon. Kaya tanggapin mo po ang lahat ng ito. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah! Sa iyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati. Tanging sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo lang po namin ibinibigay ang lahat ng ito. Hallelujah! Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen! Ang lahat ang nakatanggap ng pagmamahal ng Panginoon, sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Amen. Minsan papalapakan po natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. At sige po, bago po tayo maupo, pwede po ba nating i-welcome ang ating mga kapatid sa Panginoon? Amen. Magkamayan po ang bawat isa. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Minsan pa. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ngang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Minsan pa. Pero ngitian naman po natin ang ating mga kapatid. Parang hindi nadadama po yung ano eh. Yung love. Tayo, Magngitian nga po tayo. tayo'y naririnig. Parang ang lungkot eh. Nais niya na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ngang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Sa pag-abot. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ngang tunay na ikaw ako
ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal. Panginoon. Para kasing ang lungkot-lungkot niyo po eh. Hindi ko makitang masaya kayo na mahal kayo ng Panginoon. Alam niyo po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen po. Ayan, pasensya na kayo. Sobrang sakit kasi ng lalamunan ko. Kaya hindi po ako Ayan, salamat sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Minsan papalapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan, salamat sa Panginoon. Dahil patuloy niya pinapadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Amen? Salamat sa Panginoon. Ayan, minsan pa po, ayan, wini-welcome po natin ang bawat isa sa gawain po ng Panginoon sa umaga pong ito. Pwede po ba nating minsan pa palakpakan ang Panginoon sa buhay po natin? Ayan, amen. At syempre po, wini-welcome po natin ang kapatid po na Kuya Harley Pileo po. Ayan, pwede po ba kayong tumayo po? Ayan, salamat po sa Panginoon. Sa buhay niyo po, si Ate Liza May Cervantes. Tsaka po ang kanya pong pamangkin, si Sofia, Yvonne, ano po ba to? Bokhar. Si Rain Asher Aquino at si Lads Gilrain Aquino. Tama po ba yung mga bigkas ko ng pangalan niyo po? Ayan, welcome po sa gawain po ng Panginoon. Pwede po bang tumayo po kayo para po makilala po nila kayo? Ayan, palapakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Welcome po sa gawain po ng Panginoon. Dalangin po natin na hindi po yung una, kundi ito po yung pasimula ng atin pong pagsasama-sama sa Panginoon. Amen? Amen. At syempre po, patuloyan po natin welcome back ang ating Daddy Bishop. Amen! Ayan. Almost 1 month din po natin hindi nakasama ang Daddy Bishop. Ayan. Kaya po din po ang Panginoon na patuloyan pong ginagamit ng Diyos ang ating Daddy sa pagmimisyon. Amen po. Amen po rin ang Panginoon sa kanyang buhay. At salamat salamat din po sa patuloy ang nagsusupport sa pagmimisyon po ng ating Daddy Bishop. Purihin ang Diyos. Amen? Ayan. Sige po. Mamaya po, ipapaalala ko po, may gawain po ang mga kabataan, joint fellowship po. May kasama po tayong ibang churches po. At in-encourage ko po yung lahat ng kabataan ay dumalo po. Amen? Kasi parang parang unti lang yung nadalo every Sunday. So ini-encourage po natin na ang lahat po ng kabataan ay dumalo. Kasi nakakahiya naman po, sila madami tapos tayo kakaunti. 'Di ba? So kailangan suportahan po natin yung gawain ng Panginoon. Amen po mga kabataan? Amen. At isa pa po, meron po akong ipapakiusap po kung sino po yung pwedeng makasama po mamaya dito. So, mag-prepare po kasi ng merienda. Siyempre, ayaw naman po natin na nagugutom ang ating mga bisita. Di ba? Pag may gawain, gusto natin na makapagpakain po sa ating mga bisita. Kaya, ini-encourage ko po yung sino pong gustong pumunta lang po mamaya, siguro after lunch, para makapag-prepare po para po sa food mamaya po ng mga a-attend po ng gawain. Kaya salamat sa Panginoon in advance po doon sa pupunta. Salamat sa Panginoon sa buhay niyo po. At ayun po. Siyempre po, salamat din sa provision ng Panginoon sa pambili ng pangmeryenda. Amen? Ayan, sige po. Hindi ko na po pakakatagalan po. At alam ko po na excited na po kayo sa mensahe po ng Panginoon sa araw po na ito, kaya po tinatawagan ko na po ang ating Daddy Bishop. To God be the glory. Purihin ang Panginoon, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Daddy. Welcome back! Purihin po ang Panginoon. First time po na sige. Worship team, thank you very much po. Salamat po. First time na nag-mission po sa 4 na bansa na tuloy-tuloy. Okay, first time po yan.
At salamat sa Panginoon sa pagsama po niya sa akin at sa inyo pong mga panalangin at pagsuporta. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay, puri. Napakahinang palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord. Okay. Thank you. Thank you, Kuya RK. Praise God. Thank you, Apo. Okay, bago ako magpatuloy ay nakita niyo po ba itong camera na ito? Iba po ba yan? Dati cellphone lang yan, pero ngayon talagang camera. Nagulat ba kayo? Or ano ba? Kayo ba'y nagtaka? Or bigla na lamang may lumipad ditong camera talaga? Ano ba yun? Purihin ng Diyos, meron po nagmalasakit na nagbigay nito. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya napakaano po niya, maluwag po yung kanyang sakop. Dulot-dulo po. Kaya lang, ang ano nga po ay dapat po ito, sabi nga, plano talaga nila Lovely na itaas po rito. Kaya lang, hindi po tayo kasi po pwedeng bumutas dito. Kaya hindi ko alam kung paano ma-install yan sa itaas para hindi po nagagalaw. Paano natin ma-install yan na hindi po tayo bubutas? Ganun po. But again, praise be to God na nagkaroon po tayo ng maganda at maayos na camera. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ko na lang babanggitin kung sino po yung bumili niyan para dito. At malamang nanonood po siya ngayon. Gusto po niya makita na ginagamit po natin. Again, sa Diyos ang papuri. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos nung pong October 3 hanggang October 3 hanggang 14, nagkaroon nga po ng mission exposure sa 37 Filipino pastors plus church leaders na kasama po nila. Nagkaroon po ng mission exposure mismo sa bansang Thailand, sa Bangkok po yun. Okay? Tapos, after that, nag-land trip na lamang po kami going to Cambodia. At we're able to minister sa mga orphans, mga batang namatayan na ng magulang, ganon, mga batang mahihirap. Sila po ay inaalagaan ng isang Filipino missionary. Si Pastor Libay Matiga, siya po ay nag-aalaga doon sa mga batang iyon. At nagpakain po tayo ng mga bata doon. At maging yung pagpunta po natin doon ay, alam niyo kapag ikay missionary, everybody say missionary. You're not just going to share the Word of God na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasama ang iyong bulsa. Yun po ang palaging totoo. Hindi ka pupunta doon just to share the Word of God, hindi po ganun. Kapag nakita mo na may pangailangan, mararamdaman mo naman yan. Pag nakita mong ganon, mararamdaman mo yan eh. Hindi ka na kailangang hingan, hindi na. Kaya nga sa pagmimisyon, hindi lang yung skill na ibinigay sa ng pagtuturo, ang gagawin mo para sa kanila, maging yung laman ng bulsa mo, ipagkakaloob mo para makatulong sa kanila. May nakikinig po ba? Ganyan ang buhay misyonero. Okay? Kaya nga, pagdating sa Thailand, may gastos ka agad doon. Pagdating sa Cambodia, may gastos din doon. Pagdating sa Vietnam, may gastos din po doon. Ganun po yan. Pero masaya kasi nagawa mo yung ipinagagawa. Hindi ko po gusto, kung sa aking sarili lang, magpapahaya-haya. Ganyan, di ba? Gusto mo pa bang mapagod? Gusto mo pa bang, kung ilang oras kayo sa bus, nasa van, for 7 hours, ang sakit sa likod, ganon. Hindi na. Pero dahil sa ito yung gusto ng Diyos na ipagawa, ginagawa ng masaya. Nandiyan pa po ba kayo? It doesn't matter kung masakit sa katawan. It doesn't matter kung
kung hindi maganda ang iyong pakiramdam, ang importante, magawa ang ipinagagawa ng Diyos. May kausap pa po ba ako? Ganyan ang tagasunod ni Kristo. It's not your will. It is not your wants. Okay? It's not your ambition. It is His will palagi. Kaya nga, look at me please. Marami ang hindi nakakasunod sa Panginoon. Kasi palagi nakafocus ang kanilang kaisipan sa kanilang sarili. Kaya very seldom na nasusunod ng tao ang Diyos. Kaya ganito ako magsalita anywhere in the world. Ganito ako magsalita, ganito ako magturo, rekta, walang paligoy-ligoy. Tatandaan natin palagi, sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi yung, look at me please, look here. Dito kayo tumingin po. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi yung kung kailan kaya mo. Hindi kung kailang konbinyente ka. Hindi kung kailang nasa mood ka para sumunod. May kausap pa po ba ako? Hindi kung kailang excited ka, pupunta ako doon. Gusto ko yung lugar na yun. Walang ganun. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi ka pipili ng lugar na pupuntahan mo. Kung saan ka pinapapunta ng Diyos, doon ka pupunta. Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, yun ang gagawin mo. May kausap pa po ba ako? Ganyan kapag ikay naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. You don't care about your life. You don't care about it. You don't care kung may kakainin ka ba doon. You don't care kung meron bang mag-iistima sa'yo doon. You don't care. You're not going to think about it. Basta't ang iniisip mo, ito yung pinagagawa ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na gawin ko. Gagawin ko yon. Look at me, please. Look at me, please. Look at me, please. Nakatingin po ba kayo sa akin? Broad is the way. Paulit-ulit ito. Paulit-ulit ito. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito bilang paalala sa bawat isa sa atin. Broad is the way. Maluwang ang daan papuntang impyerno. At ang sabi ng Biblia, everybody say Bible. Ang sabi ng Biblia, marami ang makakasumpong ng daang iyon. Marami. At narrow is the way, very narrow, that leads to heaven. Anong sabi ng Biblia? Kakaunti lang ang makakasumpong ng daang iyon. Kakaunti lang. Kaya we can make a conclusion here. Mas marami ang pupuntang impyerno kaysa pupuntang langit. Dapat sana, paulit-ulit ito. Dapat sana wala nang talatang ganun. Dapat sana. Dapat sana, hindi na inilagay. Hindi na ipinilagay ng Holy Spirit yung talatang iyon. Dapat sana. Kung ang lahat ng tao na mamamatay, pupuntang langit, dapat sana wala na yung narrow is the way that leads to heaven, broad is the way that leads to hell. Dapat sana wala na yon. May kausap pa po ba ako? Dapat sana, kapag may namatay, totoo yung salitang RIP. Ibig sabihin, there is rest. May pahinga pala sa kabilang buhay. Kalokohan po iyon.
May kausap po ba ako? Napakalaking kalokohan na you will give your empathize words na sasabihin mo na, o sympathy words na, condolence, rest in peace, na mayapa mong mahal sa buhay. Look at me, please. There is only rest to those who live, to those who accepted Christ as their own personal Savior. Na kapag sila'y namatay, talagang sa langit sila pupunta. Merong kapahingahan talaga. Pero sa mga namatay na walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Doon sa mga namatay na bantulot, maglilingkod ba ako o hindi? Susunod ba ako o hindi? Gagawin ko ba yung sinasabi na salita ng Diyos o hindi? Doon sa mga bantulot, walang kapahingahan sa kabilang buhay. Totoo, yung sinasabi, totoo yon. There is life after death. Palaging totoo yun. Totoo yun. Sinabi ko na ito, paulit-ulit, uulitin ko ulit. The reason why nakakakita ako, kita ko yung camera, kita ko yung relo, kita ko yung fan. At alam ko, naiintindihan ko, yung fan na yan ay naka-on, kaya gumagalaw siya ng ganon. Ate Minnie, pakiganyan po yung kamay niyo sa kabila. Kita ko yun, naiintindihan ko, naigalaw ni Ate Minnie ang kanyang kamay, papunta sa kabila. Naiintindihan ko yun. The reason why, na naiintindihan ko yung mga nangyayari sa aking paligid, kasi may kaluluwa ako. May kaluluwa sa katawan ko. Pero the moment na yung kaluluwang iyon na inilagay ng Diyos sa katawang ito, alisin ng Panginoon, wala na akong kakayanang makakita. Kahit idilat pa. Na mahal ko, sasabihin, idilat mo mata mo. Kahit idilat pa. Nadidinig mo ba ako? Walang kakayanan ang katawang ito. Kapag wala ng kaluluwa, walang kakayanan ang katawang ito makakita, makarinig, makalasa, makaramdam. Wala ng kakayanan. Ang tanong, nasaan yung kaluluwa? Yung kaluluwa natin, walang kamatayan. Yun ang hindi namamatay. Kaya maraming mga tao, even, paulit-ulit, even the what we call Christians. Kristiyanong namboboso, Kristiyanong nanonood ng porno movies, Kristiyanong nagmumura, Kristiyanong sinungaling, Kristiyanong gumagawa, niloloko niya yung kanyang asawa, Kristiyano mandaraya sa negosyo, Kristiyano mandaraya sa kiluhan, sa kanyang itinitinda. Kristiyano. Kristiyano. Kristiyanong malupit sa anak, Kristiyanong malupit sa asawa, Kristiyanong walang galang sa magulang, Kristiyanong patanda ng matanda ang magulang, pinabibigat ng pinabibigat yung damdamin ng magulang. Kristiyano. Kristiyano. Kristiyanong walang time makinig ng salita ng Diyos. Kristiyano na walang time mag-aral ng salita ng Diyos. Kristiyano. Kristiyano yan. Kristiyanong adik, Kristiyanong manginginom. Lahatin muna. Mga Kristiyano yan. Kristiyanong bakla, Kristiyanong tomboy, Kristiyanong silahis, Kristiyano yan.
May kausap pa po ba ako? Kristiyano yan. Kristiyanong may asawa na, patingin-tingin pa sa, uy, ang sexy nun, no? Sana ganun din ang misis ko. Biro mo, nangangarap ka pa ng ganon. Dapat yung asawa mo na pinakasalan mo, dapat walang ibang pinakamagandang babae sa iyo, kundi yung asawa mo. Dapat walang ibang pinakamagandang lalaki sa buhay mo, kundi yung asawa mo. May kausap pa po ba ako? Kaya nga, tulungan tayo ng Panginoon. Hindi ako exempted. Hindi ako exempted na hindi magkasala. Hindi ako exempted. Kapag hindi ako naging maingat po, pwedeng magkasala ako. Pwede. Hanggat nakatutong tayo, hanggat narito tayo sa lupa, ang daming samot-samot ang mga tukso ang po pwedeng dumating sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, it's up to you. Pakisabi mo sa iyong katabi, it's up to you. It's up to you kung gusto mong laruin yung tukso na yon. It is always up to you. Kaya ngayong umaga, tulungan tayo ng Panginoon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Itong chapter 18 ng Leviticus, punong-puno ito ng napakagandang paalala para sa lahat ng tao. Sabihin, lahat ng tao. Once again, ito ay para sa lahat ng mga tao kung paano sila mamumuhay, kung paano makapamuhay ng malinis in regards sa kanilang sexuality. Pakisabi nga po, sexual morality. Once again. Kaya nakakatuwa po ang chapter na ito na ating tatalakayin. Talagang gagabayan tayo nito kung paano tayo mamumuhay ng maayos sa tulong ng Panginoon. Sa gabay ng Panginoon. By the way, thank you very much. Gusto rin natin i-acknowledge ang mag-asawang kabay ng M, and Princess. Thank you very much. At sa iyong anak. Ayun, kumakaway na siya. Thank you. Oh, naku, kanino. You're very much welcome here. Mga anak, pagpalain kayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Praise God. Napakahinang palakpak sa Panginoon. May naalala ako, Darius. Kapag yung mga ngampanya, di ba? Papasok pala yung kandidato para maging mayor. Yung mga tao, sigawan na sigawan, tilian ng tilian, palakpakan ng palakpakan. Pero para sa Diyos, balakpak, kalokohan niyan. Pero kapag sa mga kandidatong paborito mo, tili ka ng tili, sigaw ka ng sigaw. Sasabihin pa yung pangalan nung kandidato mo, maggagayahan yung mga tao, pero para sa Diyos, pumalakpak kang mag-isa mo. Magtatalong kang mag-isa mo. Look at me. Ganyan ka-shallow ang puso ng tao sa Diyos. Ganyan kababaw. But praise be to God, buhay pa tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makilala siya ng lubusan. At kung paano natin sa paglilingkuran ng totoo. Kung paano sa paglilingkuran ng totoo, ng tama at ng maayos. May kausap pa po ba ako? Okay, let's move on please. Let's move on. Doon po tayo sa holiness in relationships. Boundaries for a sacred community. Thank you very much. Pakisabi po, kabanalan. Pakisabi po, kabanalan sa pakikipag-ugnayan.
Ang galing ng Diyos, ano? Pasinin nyo, gusto ng Panginoon na maging maayos ang lahat ng tao. Gusto ng Panginoon maging maayos ang ugnayan ng tao sa Kanya at ng tao sa kapwa niya tao. Napakahalaga po ng salitang kabanalan. At meron pong boundaries. Meron po tayo hangganan. Pakisabi mo, hanggang dito lang ako. Everybody. May hangganan po. Hindi tayo po pwedeng lumagpas sa boundary. Kumbaga, hanggang dito lang tayo. Ito lang yung tama. Kasi kapag lumagpas ka, mali ka na. May kausap po ba ako? May hangganan. May hangganan. At palagi, kapag sinabi ng Panginoon, hanggang dyan lang kayo, anak, huwag kang makulit. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang makulit. Okay? Huwag tayong makulit. Ang sabi ng Panginoon, hanggang dito lang tayo, dyan ka lang, anak. Huwag kang sosobra dyan, sapat kapag sumobra ka dyan, magkakasala ka na. Kapag sumobra ka dyan, mamamali ka na. Kapag sumobra ka dyan, apektado na ang mga kasama mo sa buhay. Kaya mapangit ang takbo ng buhay ng mga tao na walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Gawa lang sila ng gawa na kung ano yung maisip nilang gawin without consulting God. Kaya magulo. Pasinin nyo, ang mundong ito talaga, we are living in the last of the last days. Malapit ang bumalik ang Panginoon. At pasinin niyo yung nangyayari sa ating paligid, pasama ng pasama ang takbo ng mga bansa, ng daigdig na ito. Maging ang tao, ang sabi ng Biblia, in the last days, ang masama, lalong magpapakasama. Ang mga mabuti, lalong magpapakabuti. Sabi ng Biblia. Dalangin ko, doon tayo sa pagpapakabuti. Can I hear amen? Doon tayo. Dalangin ko, doon tayo. Doon natin isisiksik ang ating sarili. At hindi doon sa mga kalikuan. Alam niyo, sa Spain, di ba, nakita na, kamakailan lang po, di ba? Nagkaroon po ng flash flood sa Spain. Ang sabi nila, for 5 decades, walang ganun sa bansa nila. Walang ganun. Walang ganun. Walang pagtaas ng tubig, walang baha, walang malakas na ulan, wala. Sa loob ng, ilang taon ba yung 5 decades? 50 years, for 50 years. Wala silang dinanas na ganon. Kaya masyado silang na-shock, masyado silang nasurpresa sa napakatinding resulta ng flash flood na dumating sa kanila. Biro mo yung Saudi na hindi binaba, ngayon binabahan na. Grabe, no? Talagang ang Diyos, sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos nagpaparamdam. Sabi mo sa iyong katabi, damahin mo naman ang pagpaparamdam ng Diyos. Tandaan natin palagi ito. Hanggang kailan tayo makakaasa na payapa pa rin tayo sa bansang ito? Kahit na punong-puno ng korupsyon ang bansa natin. Hanggang kailan tayo makakaasa na magiging panatag pa rin tayo sa kabila ng pambubuli sa atin ng China? Hanggang kailan? They're not expecting. Yung Spain, hindi sila umaasa na magkakaroon ng ganong katinding dilubyo sa kanila. Kaya nga, hindi tayo po pwedeng makampante. Na tayo'y payapa, malaya, maayos pa rin, maski na ang daming, pasensya na kayo salitang ito,
maski na maraming kawalangyaan nangyayari sa bansa natin. Huwag tayong pakampante. Anytime, po pwedeng pahintulutan ng Diyos na may mangyaring pangit sa bansang ito. Hindi ako nagiging negative. Inaano ko lang kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, maraming magsasabi kapayapaan. Na, di ba? Pastor Lito? Maraming magsasabi kapayapaan. Pero yung kabaligtaran ng kapayapaan na yon, yung katotohanan, dilubyo po pala. May darating pala na kapangitan. Sabi mo sa iyong katabi, magpakatino ka na. Sabi mo sa iyong katabi, sa harap ng Diyos. Talaga. Ay, iba hindi sinasabihin yung katabi ni Lou. Pakisabi naman. Sabi mo, magpakatino ka na. Sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung gusto ng Diyos na mangyayari sa sangkatauhan. Na magkaroon sila ng maayos at banal na ugnayan sa isa't isa. Sa harapan po ng Panginoon. At maiintindihan po natin mabuti ang nilalaman ng bagay po na ito. Slide number 2, please. Ito po yung standard ng Diyos. God's standard of morality. Pakisabi nga po, pamantayan. Once again, may pamantayan ng Diyos. Hindi po pwedeng kung ano ang gusto ng tao, yun ang kanyang ipupursue. Hindi po pwede yun. Dapat po, kung ano yung pamantayan ng Diyos, yun ang ating lalakaran. Para iwas kaguluhan, para iwas kapangitan ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakahinang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Okay. Verses 3 to 5 po. Slide number 3, please. Pakibasa po na lahat. 1, 2, 3, go. Sinabi pa ni Yahweh. Diretso po. Next po. Okay. 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 Sige po, hanggang dyan lang po muna tayo. Okay. Pasinin niyo po yung talatang ito na kababasa lang po natin. Mula sa talatang 3, 4 hanggang 5. Hanggang 5 nga, please. Dahil, sumunod po. Ayan, balik lang po. Pagibasa verse 5 po, ang wow, nangako ang Diyos ng salitang mabubuhay. Alam niyo yung salitang ito? Ibig sabihin, you will live a peaceful life. You will have a joyful life. Ito po, ang sabi nga, pasinin nyo, ang sino man tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. Dito po sa unang 5 talata, makikita kagad natin na ito po yung foundation na nais ng Panginoon ating panghawakan. Ating lakaran, ating isa-isip, ating isa-puso, ating bibigkasin. If you want to have a peaceful life, a joyful life, matuto tayong
makinig sa salita ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos. Makinig at sundin. Nakakatuwa po ito, no? Talagang masyado ako na-challenge sa chapter 18 na ito ng Leviticus po. Okay. Dito nga po natin makikita na nagsalita ang Panginoon kay Moses. Okay? Nagsalita siya kay Moses at ang sabi nga, ito yung salita ng Diyos. Pag sinabing, ito yung salita ng Diyos, higit pa yan kaysa sa salita ng presidente. Higit pa yan kaysa sa salita ng kaibigan mo, ng matalik mong kaibigan. Higit pa yan kaysa sa opinyon ng sino mang tao. Higit pa yan kaysa sa mga teorya ng sino mang tao. Higit pa yan kaysa sa anumang dinidesire ng mga tao. Higit pa yan kaysa sa anumang damdamin mayroon ka. Higit ang salita ng Diyos. Higit na importante ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, nagpapabago ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagpapaganda ng buhay. Wala ako nakita na pumangit ang buhay ng isang tao na nagpakatotoo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala akong nakita. Na kahit na may mga challenges, siyang dinaranas, merong kapayapaan sa kanyang puso. Kahit na may mga problema siyang dinadaanan, nakatingin palagi siya sa Panginoon. May ngiti palagi sa kanyang labi. May kagalakan pa rin sa kanyang puso. Yun ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya nagpapakamatay ang tao dahil sa nawala na siya ng pag-asa sa buhay na ito. Alam niyo, doon sa Kawasaki, Japan, na madalas ko pumuntahan. Doon, malapit po kami, doon sa forest. Ang tawag po doon, suicide forest. Doon po nagpapakamatay yung mga bigo sa pag-ibig, bigo sa trabaho, may mga malalalang sakit, na bigo sa exam, hindi nakapasa sa exam, hindi natanggap sa ina-apply niyang trabaho. More than 100 people ang namamatay doon, ang nagpapakamatay doon taon-taon. Sabi ko, natanong ko nga sa Panginoon at sa aking sarili, ba't kaya ako dinala ng Panginoon dito? Malapit doon sa lugar na kung saan ay may mga nagpapakamatay. Ang dami naman po pwede pagdala sa akin ng Panginoon. Bakit pa doon sa lugar na may mga nagpapakamatay? Basta alam ko, dinala ako ng Panginoon doon para turuan ang mga tao doon, ang mga Pinoy, ang mga asa-asawa nilang Hapon, patungkol sa salita ng Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At tatandaan din po natin, let's get back here. Okay? Tatandaan din po natin na tayo po, magmula nung ang ating Panginoong Jesus ay nagsakripisyo. Every say nagsakripisyo. Every say nag-alay ng kanyang buhay. Magmula nung nagsakripisyo at nag-alay ng buhay ang ating Panginoong Jesus Kristo, we are no longer under. Wala na po tayo sa batas. Okay? Wala na po tayo doon. Tayo po ay nasasakop na po tayo ng every say new covenant. Bagong pakikipagtipan sa Panginoon. Okay? Kaya nga, napakabait po ng Panginoon kasi more than 600 plus na utos yan na sinabi ng sinasabi sa lumang tipan. Okay? More than 600 plus. Sa 10 utos na lang, halimbawa. Yung 10 utos, sinikap mo talagang gawin iyon. Yung 9 nagawa mo, yung isa hindi mo nagawa, ang sabi ng Biblia, nagkasala ka na sa lahat. Ganong kabigat ang salita. But praise be to God,
Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang katangi-tanging makakagawa ng nire-require ng kautusan. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo pong lahat na kumilala sa Kanya, tayong lahat na nagsuko ng ating buhay sa Kanya, tayong lahat na tinanggap siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Wow! Pasado na po tayo sa nire-require ng batas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Di ba? Kaya nga, hindi natin po pwedeng husgahan yung sino man na kumakain ng ganon. Ako hindi kumakain ng ganon kasi gusto ko sundin ng Panginoon. Wala na pong ganon. Kaya lang naman ibinigay po yung patungkol sa pagkain para lang po maingatan yung ating kalusugan. It is not because tayo po ay nasa ilalim pa rin ng kautusan na huwag kang hihipo ng ganon, huwag kang kakain ng ganon. Abay, napakahirap po ng batas na yan. Wala talagang makasunod nung panahon po na yan, even sa lumang tipan. Prima, limbawa, teacher, may umupo rito, limbawa, na merong, pasensya na kayo, yung monthly period. Kaya sabi sa kautusan, yung babae yun na merong monthly period, considered birang marumi. Kaya ilalabas siya sa kalipunan. Hindi siya tatabi sa asawa niya, hindi siya tatabi sa kanyang mga anak. Lalabas siya sa kalipunan at doon sa labas po ng kampamento for 7 days, mag-i-stay po siya doon. At kapag naglinis na siya ayon sa kautusan, and that's the only time na po pwede siyang bumalik sa piling ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Ayon sa kautusan, the moment umupo ka sa inupuan ng isang babaeng merong monthly period, ikaw ay kinoconsider na marumi. Umupo ka lang. Ganun ka strict yung batas sa Biblia. At mahipo mo lang, maging babaeng, yun nga, talking about babae, na may monthly period. The moment na mahipo mo yun, kinoconsider ka, ayon sa kautusan, na marumi na rin. Piruin mo yun. Kaya naintindihan ng Panginoon, nobody can ever follow yung mga batas na yan. 600 plus na kautusan. Kaya kinakailangan ating Panginoong Jesucristo para siya magsakatawang tao, magsakripisyo, mag-alay ng kanyang buhay upang tayo na mga nanalig sa Kanya, by faith, by His grace, tayo po ay yung nire-require ng batas, mapasahan din po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, limbawa, hindi ka kumakain ng ganung bagay. Say pork. Once again, hindi ka kumakain ng pork. Kasi, ang baboy, isa ang baboy na hindi po dapat kainin ayon po sa lumang tipan. Ito po. Pero ito po yung tatandaan natin. Hindi dahil sa pagkain, kaya tayo mapupuntang langit. May kausap pa po ba ako? Hindi rin dahil sa pagkain para tayo ay maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi ka kumakain noon o kumakain ka noon para maging kaaya-aya ka sa harapan ng Panginoon. Wala pong ganun. Pero, kaya nga sinabi yung patungkol sa pagkain, para po sa kalusugan natin. Hindi naman talaga maganda yung kumakain ng baboy palagi. Anong sakit ang dadapo sa'yo? High blood. Di ba? Kaya, pero halimbawa, katapat mo yung kapatirang hindi natanggap na yung pagkain ng baboy. Wag mo namang galitin. Yung haharap ka pa sa kanya, sasabihin mo, kain ka na ng pork. walang ganon. Huwag tayo magganunan. Di ba? Isa sa alang-alang palagi yung kapatirang iyon na hindi niya tanggap pa eh.
Hindi niya patanggap na walang problema sa anumang pagkain. Okay? Na kakainin. Pero kung meron nga mahina pa sa pananampalataya, base mahina sa pananampalataya. Base hindi pa abot yung ganong kaisipan. Huwag kang kumain. Huwag kang kumain nung pagkain sinasabi niya na, kapag kumain ka niya, nagkakasala ka. May kausap pa po ba ako? Palagi isa sa alang-alang mo yung kapatiran niyan. Edi, lihim na lang, kindatan mo yung nurse, take out. Okay? Nakita mo, nandun kayo sa isang restaurant. Edi, hi sister, hi brother. Nakita mo, gulay ang kinakain nila. Gulay, tsaka isda. Tsaka sa isda rin, no? Bakit yung mga dapat may kaliskis lang ang kakainin? Kasi nga po, yung pong mga walang kaliskis na isda, prone po yan sa tinatawag ng mercury content. Nakakasama din po sa katawan natin yung mercury. Okay? Kaya maayos talaga ang Panginoon. Ang husay talaga ng Panginoon. Alam niya yung gagawin niya. Alam niya kung ano yung iutos niya para sa mga tao. Kaya mas maganda pa rin yung kakain tayo na isda na meron pong kaliskis. Okay? Pero meron ding may kaliskis na marami din mercury content. Ano nga ba yan? Yung tilapia ata, malakas din ang mercury content ng tilapia. May kausap pa po ba ako? Kaya nga ganyan, hindi ka masyadong magiging mainit o katanggap-tanggap sa Panginoon dahil sa hindi ka kumakain ng pagkain yan or kumakain ka ng pagkain yan. Wala po iyon doon. Can I hear amen? Tatandaan po natin palagi. Okay. Kaya nga, we are no longer under the curse of the law. Tayo po'y nabubuhay na ngayon sa bagong pakikipagtipan sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makikita po natin paulit-ulit na binigkas po yan sa Romans chapter 6 and even in Galatians chapter 5. We are no longer, hindi na po tayo nakasalalay sa batas po ng kautusan. Okay? Because of what Christ has done. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang importante pong ginagawa ng salita ng Diyos, ay base sa salita ng Diyos, binabantayan tayo nito bilang tao. Tinutulungan tayo ng salita ng Diyos kung ano yung dapat nating lakaran papalapit sa Kanya. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos upang maging mabuti sa ating pakikipagkapwa-tao. Sabihin mo, kapwa-tao. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Yun ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya ang sarap mabuhay sa salita ng Diyos. Can I hear amen? Paano kung hindi ka dumadalo sa gawain ng Panginoon? Paano kung hindi ka umaatin ng Bible study? Paano mo malalaman ang salita ng Diyos? Paano masusunod ang salita ng Diyos? Kapag araw ng trabaho, kahit na may sakit ka, pumapasok, hindi pumapasok. Sinisikap pa rin pumasok. Kasi no work, no pay. Ganun eh. Pero kapag sa gawain ng Panginoon, konting sipon lang. May sipon ako, hindi ako a-attend. Konting bigat-bigat lang na parang, mabigat ata ang pakiramdam ko. Alam mo, kapag sinabi mo, binigkas mo, no? Mabigat ata ang pakiramdam ko. Ibabato yun sa utak mo at ang gagawin ng utak mo, ikakalat sa lahat ng parte ng iyong katawan. Sasabihin nga, masama nga ang pakiramdam mo. Ay, mukhang nilalagnat ako. Lalagnatin ka nga. Kaya sa maramdaman mo, unti-unti bumibigat ang pakiramdam mo. Pero kapag oras ng trabaho, papasok ka sa opisina, kahit na masama ang damdam, sisikapin mo makapunta sa trabaho. Pero kapag sa gawain ng Panginoon, okay lang na hindi magpunta. Sabi mo sa iyong katabi, bakit ka ganon? Look at me.
mas importante ang salita ng Diyos kaysa kanino mang tao, kaysa sa pag-aaral mo, kaysa sa pagtatrabaho mo, kaysa sa pagninegosyo mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nang isinulat po ng Bagong Tipan, okay, nang isinulat sa Bagong Tipan, ang tinatawag na sexual immorality and uncleanness, ipinapaintindi dito, lalong higit sa aklat ng Leviticus chapter 18, kung paano natin maiiwasan yung ganong bagay. Ay ba say sexual immorality. Ang pinopromote ng Biblia, sexual morality. Ang pinopromote ni Satanas, sexual immorality. Sasabihin ng mga tao, marami namang gumagawa niyan. Tanggap na sa aming lipunan yan. Kaya okay lang yan. Look at me please. Hindi okay yon. Kaya ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Kaya pinagpapatay ng Diyos ang maraming mga bansa bago pa pumasok ang mga Israelita sa Kanaan. Kaya pinagpapatay sila ng Panginoon. Look at me please. Puro kababuyan ang pinapractice ng mga tao sa Kanaan. Puro kababuyan ang pinapractice ng mga Jebuseo, Heteo. Puro kababuyan. Wala na silang ginawang walang kababuyan. Maging yung sarili nilang anak, inaasawa nila. Puro kababuyan. Walang ganong anak ng Diyos. May kausap pa po ba ako? Walang ganon. Walang ganong tao na may matinong kaisipan patungkol sa Diyos. Pero mo, aasawain, ipagpaumanin ang salita ko. Pero mo, aasawain ang sarili mong nanay, ang sarili mong tatay, ang sarili mong kapatid. Walang tunay na makadiyos na lalaki at babae napapayagan yung ganong bagay. Pero pinapractice na nung panahon iyon at maging sa ating kapanahunan ngayon. Pinapractice po yung ganon. Sabihin mo ito sa iyong katabi, malungkot. Malungkot po talaga. Malungkot po talaga. Slide 7 please. Jesus' affirmation of the laws. Goodness. Ito po yung, kumbaga, ginawa ng Panginoon ang nire-require ng batas. Siya lang ang katangi-tangi na qualified para magawa yung sinasabi ng batas. Kaya sino mang namanalig kay Kristo, magsuko ng buhay kay Kristo, sumunod sa ipinag-utos ng ating Panginoong Yesus, praise God, nagawa na po natin re-require ng batas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Slide number 8, please. Slide number 8. 8 to 10 po tayo. Okay. Pakibasa po, huwag ang galing. Yung nire-require ng batas na hindi kayang gawin ng mga tao nung una at maging sa ating kapanahonan ngayon, ginawa ni Kristo. Kaya maging tayo na nananalig kay Kristo, nagawa na natin yung nire-require ng batas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumunod po na slide. Tandaan tayo po lahat, tandaan ninyo,
Pananampalataya